The Comelec Bank is now placing Buluan Maguindanao del Sur under Comelec control. And therefore, kung ano yung mga guidelines natin na in-issue nung nilagay natin ang Datu Udin Siswat under Comelec control ay parehas din yung ipapatupad na polisiya ng Comelec dyan sa Buluan. Sa bisa ng Resolution number 11131 ng Commission on Elections o COMELEC, formal na ring isinailalim sa COMELEC control ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, dahil na rin ito sa mga nangyaring karahasan sa lugar, kabilang na ang pananambang sa ilang kandidato. Layo ng hakbang na ito na matiyak na hindi maapektuhan ang mapayapang halalan sa lugar na mahigit 20 araw na lamang ay eleksyon na. Kung ano ang ipinatutupad na panuntunan sa Datu Udin Siswat sa probinsya ng Maguindanao del Norte, gayon din ang gagawin sa Buluan. Base sa report ng ating pong PNP, AFP, kasama na rin po yung Comelec Regional, ay talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa Buluan, Maguindanao na ito ay makukonsider natin na election-related. So lumalabas, ito ang pangalawa na lugar na dinideklara ng Comelec under Comelec control. Si Commissioner Amy Ferolino ang magiging commissioner in charge sa lugar na siya ring nagrekomenda sa Commission and Bank hinggil sa paglalagay sa Buluan sa Comelec control. Isa sa mga tinitingnang nasa likod ng mga insidente ng karahasan ay ang active na private armed group sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Noong nakaraang Biyernes, sinabi ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na patuloy nilang binabantayan ang grupong ito. Meron po kaming existing dun sa BARM na isa. Then dun sa Region 3, inihintay lang po namin yung delisting po. So more or less ang nasa listahan po namin last time is 3, but isa lang po yung talagang active. 3 police officials naman sa Police Regional Office ng Bangsamoro o ProBAR ang inirekomenda ng COMELEC na tanggalin sa pwesto. Ito ay sina Police Brigadier General Romeo Macapas, Regional Director ng ProBAR, Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Regional Director ng Maguindanao del Norte at Police Colonel Ryan Bobby Paloma, Regional Director ng Maguindanao del Sur. Ayon sa Comelec and Bank, ito ay dahil sa patuloy na pagkabigo ng mga ito na umaksyon sa urgent security details requests mula sa field officers ng Comelec. Kabilang na rito ang napatay na election officer na si Maceda Abo. Sa kabilaan niya ng paulit-ulit na follow-up ng mga election officers ay walang aksyon na ginawa ang naturang mga opisyal. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nasa diskresyon o desisyon na ng PNP ang kanilang rekomendasyon. Titingnan natin kung ano ang response ng ating pong Philippine National Police sa rekomendasyon na yan at nag-action kasi ang komisyon at kaagad namin ipapadala yung mismo naging action ng komisyon. Wala pang sagot dito ang PNP sa ngayon. Naniniwala ang COMELEC na dapat palitan ang 3 PNP official dahil hindi anya nila nakuha ang kooperasyon ng mga ito, lalo na nitong panahon ng eleksyon. Samantala, kinasuhan ng grupong kontradaya ang party list group na vendors, samahan ng mga maninindang Pilipino o vendors. Hiniling ng kontradaya na tanggalan ang rehistro o accreditation ang vendors party list at idiskwalipika ang ilang nominees nito. Ayon sa kontradaya, ang 3 unang nominee ay hindi naman totoong kasapi ng marginalized sector, sa halip ay mayayaman umano ang mga ito. Lumalabas sa aming pag-aaral na yung top 3 nominees ay hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. It's a big mockery of the law, particularly the Party List System Act of 1995. Sinabi naman ng COMELEC na agad nilang tatalakayin ang kaso at inaasahang magpapatawag pa ng pagdinig hinggil dito. Bagamat sa naunang desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman kailangan ng miyembro ng marginalized o sektor ang isang nominee, kundi sapat nang mayroon itong malinaw na advokasya para sa naturang sektor o grupo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.